Paano kung may kaibigan ng lola mo pero hindi mo sila nakikita? Paano kung ang isang bahay, hindi lang pala kayo ang nakatira? Paano kung may bisita sa handaan na hindi tao? At paano kung ang patay bumalik at tumabi sa'yo? Nagkataon lang ba ang lahat? O may mga bagay na hindi talaga dapat pinapakialaman? Ako si Kuya Buyongski at ito ang panibagong episode ng Katatakutan. Mga kwentong hango sa Reddit na hindi mo dapat pinapakinggan mag-isa sa gabi. Simulan na natin kung handa ka na. I am a science-inclined person. With that, yes, di po ako naniniwala sa mga engkanto, duwende, o supernatural happenings. Pero di pa rin mawala sa isip ko ang naranasan ko noong bata pa ako. Nakatira kami ng pamilya ko sa pinagawang bahay ng lola ko sa Pampanga. At tuwing umuwi siya galing US, may lagi siyang inihahandang masarap na pagkain at inilalagay niya sa mga malaking puno ng mangga. Nagstay siya doon at parang may kausap. Ang sabi niya, kausap niya ang mga tinatawag niyang kaibigan. In fact, 22 years old na ako pero hindi ko pa rin alam kung anong uri ng lamang lupa ang sinasabi ng lola ko. Pero palagi niya sa amin sinasabi ito noon na dapat namin silang galangin at lagi magsasabi ng tabi-tabi po kapag naglilinis kami ng bakuran o di kaya naman naglalaro. Kahit noon, di na talaga ako naniniwala dahil bata ako at wala akong nakikita. Hanggang sa gumising na lang ako ng isang araw na may mali sa akin. Naramdaman kong malambot ang right side ng ulo ko. Bilang bata natakot ako at sinabi ko agad sa papa ko. Kinapa niya at di rin siya makapaniwala. Dahil parang wala akong bungo sa right side ng ulo ko dahil sa lambot. Tiningnan din ng mama ko at dahil takot kaming lahat, pinatingin nila ang ulo ko sa doktor at na-x-ray ang ulo ko. Hindi rin maintindihan ng doktor. Same siya ng reaction na wala siyang makapangbungo sa right side ng ulo ko. Pero sa x-ray, buo at normal naman ang ulo ko. Umuwi muna kami at dahil saktong umuwi ang lola ko noon. Sinabi niya na baka nagalit ko ang mga kaibigan niya dahil naglalaro kami ng badminton ng kapatid ko noon. At kinuha ko yung shuttlecock malapit sa puno ng mangga. Ang ginawa nila ay gumawa ng alay. Dinala ko yun sa puno ng mangga at humingi ng tawad. Kinabukasan din, bumalik na sa normal ang ulo ko. Ang weird, ayokong maniwala. Pero ano ba talaga ang mga kaibigan ng lola ko? Totoo ba talaga sila? Another story na I do think na link sa mga kaibigan ni lola. Last year around the month of September, may binayaran si papa ko para magtanggal ng mga damo sa bakuran namin. At sinama niya yung bata niyang anak na nakakilala naman namin. After a while, habang nagtatrabaho si Manong, biglang tumakbo yung bata na takot at dito kami kinalibutang dalawa ni Papa. May nakita daw siyang batang babae sa kubo. Binila ng kubo ni Lola ko ang kaibigan niya para daw doon sila magstay. Walang batang babae. At lalong walang batang pwede makapasok sa bahay namin dahil laging nakasara ang gate namin. So my story is about sa bahay ng lola ko na nakatay sa isang high-end subdivision sa NCR. Malaki at maraming tao na subdivision kaya hindi ko akalain na makaka-experience ako ng ganong bagay. So yung bahay kasi ng lola ko sa street na yun at sa side na yun ay napapagitnaan ng dalawang haunted house which is literal na haunted kasi yung isang bahay may nakatayo rin na balete sa tabi na sa pagkakaalam ko ang matagal na rin namang namatay. So yung bahay ng lola ko is malaki talaga. 4 floors siya including the rooftop. Pero ang nakakatawa rin doon is bawat floor ay may nagpaparamdam na magkakaibang spirit. Tulad dun sa first floor,
which is kung saan ako nakita when I was in elementary. Nakita ko ng batang babae, which is weird for me kasi ako lang ang bata sa bahay. Then same experience to my tita na may nakitiran siyang bata sa first floor pero sa bandang terrace. At batang lalaki naman daw. While sa second floor naman, sa unang kwarto, may nakita yung isa ko pang tita na white lady naman. Nangyari yun while preparing siya for duty at siya lang ang tao sa buong floor ng bahay. Nakita niya raw na may nakatayo sa may kama at pinalikan niya pa ng tingin to make sure na totoo nga ba yung nakikita niya. Then doon naman sa kabilang kwarto ay yung other tita ko naman ang nakita at nakaramdam sa lalaking umuupo sa tabi niya habang natutulog siya. Then sa third floor, which is may dalawang room, ay doon naman kung saan kusang tumutunog yung telephone ng bahay. Kasi naglagay kami ng telephone per floor na magkakakonect for fast communication. And dun sa mga phone, madalas may tumatawag kahit wala namang tao dun sa floor na pinanggagalingan ng call. Minsan pa nga may narinig kami nagpapiano at humihinga, which is nangyayari rin sa mga guard ng village na biglang may tatawag sa kanila from our telephone kahit wala namang tao sa bahay since usually lahat kami ay nasa province and yung lola ko na may-ari ng mismong bahay ay nasa ibang bansa. Sa palagay ko nga, hindi talaga sila taga doon at napadaan lang since paiba-iba nga at madami rin sila. May time rin na nasuri na yun ng kakilala ng lola ko na espiritista o albularyo. Sabi pa nga niya, yung lalaki raw sa kwarto sa second floor is nagbabantay sa tita ko at yun daw ang magsasabi kung sino talaga ang para sa kanya. Napabless na rin yung bahay. Simula nung pinagawa yun, ay ilang ulit ang pinabless pero ganun pa rin. This happened a long time ago na. Kwento lang sa akin ng parents ko, especially my mom, nung buhay pa yung mom ko. When I was still a kid, I celebrated one of my birthdays sa province namin. Kompleto pa kami nito noon. Sa bahay ng lola ko kasi summer yun and nagbakasyon din kami noon. So typical Pinoy kiddie party lang naman. Lutong bahay, tapos invited ka mag-anak mo and kapitbahay, etc. Si lola daw ever since may kinikip sa bahay na jar na may oil. So I'm not so sure kung anong meron sa oil na yun. Maybe dasal or what. But the thing is, tong oil na to, pag may nakapasok daw na aswang sa bahay, kumukulo daw yung oil or nag-change ng color. Then, during the party, since madaming tao na din nun sa bahay, nakita daw ng lola ko yung oil kumulo or nag-change ng color. So what she did daw is kinuha niya yung jar and umikot siya sa bahay at lumapit sa mga bisita isa-isa. Until daw nakalapit siya sa isang bisita na matanda and mas naging aggressive daw yung reaction ng oil. So ang ginawa daw ng lola ay kinausap na lang daw yung matanda na umalis na lang daw at wag nang gumawa ng masama sa aming mga apo niya. Now I realized, pag nagbabakasyon kami doon sa probinsya namin, di niya kami inaalaw lumabas ng walang kasama and nakabantay siya sa pinto lagi pag naglalaro kami magpipinsan sa labas. Around 2023, nung nawala si lola, sudden cardiac arrest. Literally 2 days after ko umuwi sa bahay namin sa Manila. She lives with her driver pero umuwi naman ako sa kanya 3 days a week. Kasi nilalagnat ako. Parting words ko pa nun sa kanya, next time na kita ikisa, baka mahawa ka eh. Anyways, ayun na nga. After ng burol ni lola, open casket, then cremate after. Umuwi na kami. Depressed ako noon. Di ko kaya matulog sa kwarto ko kasi she used to stay din sa kwarto ko pag nasa Manila siya. So nakitulog ako sa kwarto ni na mama. Umalis sila saglit noon, kaya nila ko muna yung pinto ng kwarto bago matulog. Yung inuusog na lock na mahaba. Then pinatay na ilaw. Nakatulog ako then nagising. Kasi may nagbukas ang ilaw.
Like alam nyo yung gising na kayo pero nakapikit pa rin kayo. Nakahiga pa ako sa left side. Yakap-yakap una ni mother. Dahan-dahan kong binuksan mata ko. Then, si Lola ang bumungad. Super lapit. Nakaharap siya na pahinga sa akin. Tapos nakapikit. Parang natutulog lang ba? As in, alam niyo yung super lapit ng mukha niya. Medyo lutang pa kasi ako nun. So, ang ginawa ko, humarap ako sa ceiling. Nakatitig lang ata ako sa ceiling for 10 to 15 minutes. Basta ang tagal ko nakatitig sa taas. Wala ako iniisip nun. Para lang ako nag-shutdown. Siguro sa takot na din or ano. Tapos after so many minutes, doon lang ako tinayuan ng balahibo. Kasi na-realize ko, paano magbubukas ng ilaw? Nakalak sa loob yung pinto. Hindi mo siya mabubuksan galing sa labas kasi inuusog mismo yung lock para mag-lock. Napasigaw ako ng super lakas. Tayo agad ako sa kama. Alala ko talaga paano ko manginig noon habang binubuksan yung pinto. Bukod sa deusog yung lock, may isa pa na lock na pinto sa loob where sinushoot mo naman yung metal thing sa hook. Dalawa yung lock. Pareho intact paglapit ko. So sino din ang nagbukas ng ilaw? Exactly 31 days after mamatay ni Lola, may pusa nagpupumilit pumasok sa bahay. Umaga pa lang. Walang nakakilala sa kanya nun, as in nag-appear lang siya out of nowhere. Madaling araw ko lang siya nakita kasi madaling araw the day after lang din ako bumaba sa sala. Then, kahit anong labas ko sa pusa, somehow nakakapasok pa din siya. I gave up. I told him, bahala ka sa buhay mo, and sat down sa sofa ng saglit. Yung pusa also sat down sa tabi ko and slept. Cried the whole morning, then decided na i-adapt ko na lang siya because it felt like Lola's parting gift sa akin. He's been with us ever since. Hanggang dito na muna ang kwento natin. Ikaw, naniniwala ka na ba o hindi pa rin? Kasi minsan, kahit anong pilit mong ipaliwanag, may mga bagay talagang hindi nagpapaliwanag. Kung may karanasan ka rin na ganito, i-comment mo lang. Baka ikaw na ang susunod nating ikwento. Ako si Kuya Buyongski at ito ang Katatakutan at sana hindi mo to pinapakinggan mag-isa sa dilim.